Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi nga ni Xiao Chen kay Heilong na baka masama ang dating natin, dahil wala ang Diyos ng mga sandata, kaya naman dahil dito ay mas mabuting bumili na lang muna tayo ng bangka. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay mabilis na nakarating sina Xiao Chen sa isang tindahan na kung saan maari silang makabili dito ng kanilang kailangan kung mayroon silang magustuhan. Agad namang tinanong sila ng isa sa mga tagapangasiwa ng tindahan na kung mayroon ba silang gustong bilhin. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa si Xiao Chen at agad niyang sinabi na kailangan nilang bumili ng General Flying Weapon. Nang marinig naman ito ng tagapangasiwa ay naisip niya na isa itong malaking bagay. Matapos ang kanyang pag-iisip ay agad niyang sinabi na maari nang sumunod ang mga ito sa kanya upang ipakita ang mga weapon na gawa ng God of Weapons. Nang makapasok sila sa loob ay mapapansin dito ang iba't ibang mga sandata na maaring mabili ng sinuman kapag ito ay kanilang magustuhan. Subalit sa puntong ito ay nagtataka na si Heilong dahil batid niyang hindi tama ang nangyayari. Hindi naman pinansin ni Xiao Chen ang sinasabi ni Heilong at nanatili lamang siyang kalmado. Sinabi naman ng tagapangasiwa na kailangan nilang umakyat upang makita ang ibang mga weapon sa itaas. At nang makarating sila sa itaas ay makikita dito ang iba't ibang mga armas at armor na maari nilang bilhin subalit hindi ito ang kailangan nila. Kaya naman sa puntong ito ay nagtataka na si Heilong dahil wala naman ang kailangan nila dito. Sinabi din ng tagapangasiwa na kung bibili ba sila ng mga self-defense, nang marinig naman ito ni Xiao Chen ay mariin niyang itinanggi ito. Dahil sa paghindi ni Xiao Chen ay agad naman na sinabi ng tagapangasiwa na kung ganun ay sumunod sila dahil ang flying weapon ay nasa pangatlong palapag. At nang makarating sila sa ikatlong palapag ay makikita rito ang iba't ibang mga flying weapon. Napansin naman ni Xiao Chen ang iba't ibang mga beast dito. Dahil sa wala pang napipili sina Xiao Chen ay tinanong na ng tagapangasiwa si Xiao Chen na kung gaano ba kalaki ang kailangan nila. Naiinis namang sinabi ni Heilong na kung ito lamang ba ang meron dito. Dahil sa sinabi ni Heilong ay napansin niyang wala talaga ang kailangan nila dito. Kaya naman sinabihan niya na ulit sina Xiao Chen na kung ganun ay mangyaring sundan ako. Dahil mukhang ang tulad niyo ay eksperto pagdating sa mga weapon ay sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa may magagandang bagay. Nagtinginan naman ang dalawa dahil batid nila na nakabukod talaga ang mga bagay na may mataas na kalidad. Nagpatuloy ang pagsunod nila sa tagapangasiwa upang makita nila ang sinasabi nito. Habang binubuksan ng tagapangasiwa ang silid patungo sa mga flying weapon na may matataas na kalidad, ay nakarinig naman sila sa ibaba na may nagkakagulo. Kaya naman agad na nilingan ito ni Xiao Chen upang tignan ang kaganapan. Nang makita ni Xiao Chen ang nagkakagulo ay naamoy niya ang isang tao na may amoy ng God of Weapons. Kaya naman nanatiling pinagmasdan nila Xiao Chen at pinakinggan ang kaganapan dahil mukhang pamilyar din sa kanya ang babae. Dito nga sa baba ay makikita ang isang babae na kinukot siya ng ibang mga martial artist. Nasabi pa nga sa kanyang ng isang na bumalik ka na naman dito, hindi pa ba sapat ang nangyari sa iyo noong nakaraang araw? Sinabi naman ng babae na kung nasaan si Zhou Zuan, upang mag-usap sila kaya naman palabisan na nila ito. Sa kanyang sinabi ay sinabihan siya ng alagad na kung sino ka sa tingin mo para makita ang young Master Zhou, umalis ka na lamang at baka maging bastos kami sa iyo. Ninas naman ng babae sa sinabi ng alagad. Kaya naman malakas niyang isinigaw na lumabas ang Zhou Zu na ngayon dito. Habang sina Xiao Chen naman ay nanatiling nanunood sa nangyayaring kaganapan. Sinabi naman ng tagapangasiwa kay Xiao Chen na huwag na itong pansinin dahil isa lamang itong baliw na babae. Naalala naman na ni Xiao Chen ang Zhou Zuan, nasabi pa nga niya na ito ang disciple ng God of Weapon, at ang babae naman ay may amoy ng God of Weapons, at iniisip niya na baka ito ang anak ng God of Weapons. Matapos siya sa kanyang malalim na pag-iisip ay agad niya sinabihan si Heilong na bumaba tayo at tignan ito. Habang nangyayari ang gulong pinasok ng babae ay maririnig naman ang yapot ni Zhou Zuan. Dito nga ay lumabas na si Zhou Zuan dahil naririnig niya na nanggugulo na naman ang babae. Nang makalapit si Zhou Zuan ay agad niyang sinabi na Ling Yuro, na hindi ba't pinatalsik ka na sa pamilya? Kung hindi ang katotohanan na ikaw ay anak ng guro, naging maluwag ako sa iyo, mayroon kang buhay. Bilasan mo at umalis, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sinabi naman ni Ling Yuro kay Zhou Zuan na isa kang kasuklam-suklam naging mabuti ako sa iyo, at tinatreto kita bilang sarili ko, ngunit ikaw,
sinamantala mo ang pinsala ng aking ama upang ilagay siya sa ilalim ng pagkakaaresto sa bahay, at pinatalsik mo ako sa pamilya sa pangalan ng aking ama. Isa ka talagang walang hiya sa kaibuturan. Sa mga sinabi ni Ling Yuro ay binigyan lamang siya ng nakakalukong ngiti ni Zhu Zuan. At sabay niyang sinabihan si Ling Yuro na mas alam mo kung bakit may sakit si Master. Kung hindi ka nakipagtalik sa handyman, hindi sana magagalit si Master na samuka siya ng dugo at nagkasakit ng malubha. Nakakahiya para sa akin na magsalita pa ng isang salita sa iyo. Matapos niyang pagsabihin si Ling Yuro ay agad niyang ipinag-utos sa kanyang mga alagad na kaladkarin palabas ang babae. Mabilis naman na sinunod ito ng mga alagad at agad nilang nilapitan si Ling Yuro. At itinulak palabas ng tindahan habang sina Xiao Chen naman ay pinapanood ang ganitong kaganapan. Napapikit na lamang si Xiao Chen sa ginawa ng mga alagad subalit hindi niya kailangan makialam sa usapin patungkol sa pamilya. Nasa isip-isip pa nga niya na ang anak ng God of Weapons ay nasa rurok ng Taoism, hindi nakakagulat na binubuli siya. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung lalabanan ba nito ang mga ito. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hindi kailangang magmadali. Tumilapon ang babae dahil sa paulit-ulit itong tinutulak palabas. Nang makita siya ng mga tao imbis na tulungan ay pinag-usapan pa ng mga ito ang tungkol sa kanyang ama at sa kanyang mga kapintasan. Dagdag pa ng isa na hindi ko alam kung kailan babangon ang Diyos ng mga sandata, at hindi rin maganda si Zhu Zuan, palagi niyang ginagawa ang pinakamahusay sa pinakamahusay, kahit na ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa kung ano ang magagamit sa ibang lugar. Rinig na rinig niya ang mga sinasabi ng mga tao patungkol sa kanya at sa kanyang ama. Napaiyak na lamang siya dahil wala naman siyang magawa sa pagkakataong ito. Agad siyang tumakbo paalis habang sina Xiao Chen naman ay nakasunod lamang sa kanya. Sinabi naman ni Heilong na brother bakit hindi mo siya tinulungan. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na dahil anak siya ng God of Weapons, magandang turuan siya ng leksyon. At syempre dapat tayong tumulong, ngunit kailangan nating malaman ang higit pa. Sa sinabi ni Xiao Chen ay sinabi ni Heilong na naintindihan niya na ito. Subalit sa kanyang sinabi ay sinabihan siya ni Xiao Chen na hindi mo ito naintindihan buwisit. Mas mabuting alamin mo kung sino si Zhou Zuan sa ngayon. Napakamot na lamang si Heilong sa sinabi ni Xiao Chen at sinunod na lamang niya ang pinag-uutos ng kanyang big brother. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na tignan natin kung anong klaseng lalaki ang kinababaliwan ni Ling Yuro. Nagulat naman si Black sa sinabi ni Xiao Chen. Kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na ibig mo bang sabihin na ang kwento ni Zhou Zuan ay totoo. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang mahalaga ay hindi siya nagsinungaling tungkol dito. Makalipas ang ilang sandali sa slum of the God Weapon City ay nandito na si Ling Yuro. Nasabi pa nga niya sa kanyang sarili na hindi ka dapat umiiyak. Kailangan mong maging matatag at ngumiti. Agad siyang pumasok sa kanilang bahay. At nang makapasok siya sa loob ay makikita ang isang lalaki na may malubhang kalagayan. At ang pangalan ng lalaking ito ay si Chumo. Habang pinagmamasdan niya si Chumo ay makikitang nakangiti siya dito. Habang kanya itong hinahawakan ay sinabi niya na Brother Chumo, naniniwala ako na magiging maayos ka. Sayang, sabi ng lahat isa ka lang handyman, pero alam kong hindi ka talaga hayop sa pole. Basta't malalampasan mo ito, magigising ka talaga, at sasabihin sa lahat sa buong ningning na ikaw si Chumo, ay hindi talunan. Subalit ikinagulat niya nang biglang nagsalita si Xiao Chen sa kanyang likuran na hindi siya magigising. Sinabi naman ni Ling Yuro kay Xiao Chen na wala kang alam. Subalit kahit anong sabihin niya kay Xiao Chen ay nagpatuloy lamang si Xiao Chen sa paglapit kay Chumo. Nang makita ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na ang kanyang mga ugat ay nabali, ang kanyang likas na kapangyarihan ay nawasak, at ang kanyang kamalayan ay nasa kaguluhan. Dagdag pa ni Xiao Chen na mahihirapan siyang magising. Ikinagulat naman ito ni Ling Yuro nang marinig ang sinabi ni Xiao Chen. Pero maganda ang istruktura ng buto niya at ito ay sayang, talagang sayang ito. Tinanong naman ni Ling Yuro kung sino si Xiao Chen. Subalit imbis na sagutin ni Xiao Chen ang tanong ni Ling Yuro ay pinagalitan niya ito na sabi pa nga ni Xiao Chen sa kanya na Ling Yuro. Bilang anak ng mga sandata ng Diyos, hindi masama ang iyong sariling talento, bakit ang sama mo sa landas ng martial arts? Sa sinabi ni Xiao Chen ay hindi makapagsalita si Ling Yuro. Dagdag pa ni Xiao Chen na hindi ka lang masama sa martial arts,
wala akong nakikitang bakas ng Diyos ng mga sandata sa iyo. Paanong ang Diyos ng mga sandata ay magkaroon ng supling tulad mo? Matapos pag-alitan ni Xiao Chen si Ling Yuro ay tinanong niya kung namatay na ba ang nakatatandang kapatid nito. Inihayag naman ni Ling Yuro na ang aking nakatatandang kapatid ay namatay makalipas ang 3 taon. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na tama dahil kung ang iyong nakatatandang kapatid ay nabubuhay pa hindi niya hahayaan ang ganitong nangyayari sa pamilya mo. Sa sinabi ni Xiao Chen ay tinanong niya ito na kung kilala ba ni Xiao Chen ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na nakilala ko siya sa sandaling mayroon siyang talento na higit pa sa Diyos ng mga sandata. Kaya naman paano siya namatay? Agad naman na sinabi ni Ling Yuro na pinilit ng kapatid ko ang martilyo at namatay siya. Malungkot namang sinabi ni Xiao Chen na kahit na ang isang mapagmataas na tao ay hindi makakatakas sa kapalarang ito. Kaming dalawa ng tatay mo ay may mabuting ugnayan. Natuwa naman si Ling Yuro nang marinig niya ito kaya naman agad niyang tinanong kung maari ba siyang tulungan ni elder brother. Ngunit sinabihan siya ni Xiao Chen na ito ay usapin ng iyong pamilya, dapat mong ayusin ito sa iyong sarili. Tinanong naman ni Ling Yuro si Xiao Chen na pero paano ako magiging katapat ni Zhou Zuan? Agad naman na inilapat ni Xiao Chen ang kanyang daliri sa noo ni Ling Yuro at sabay niyang sinabi na bibigyan kita ng isang pamamaraan. Ikinagulat naman ni Ling Yuro ang ibinigay ni Xiao Chen na pamamaraan. Habang nangyayari ito ay sinabi niya na habang masigasig kang nagsasanay balang araw mababawi mo ang lahat ng pag-aari mo. Napaiyak na lamang si Ling Yuro sa ibinigay ni Xiao Chen at sa mga sinabi nito kaya naman habang umiiyak ay malaki ang kanyang pasasalamat kay Xiao Chen. Agad naman na lumabas si Xiao Chen habang si Ling Yuro naman ay naiwan at nagpasalamat sa kanya. Habang nagpapatuloy sina Xiao Chen at Black sa paglalakad sa lungsod ng slum, ay sinabi ni Black kay Xiao Chen na ang akala ko ay tutulungan mo siya sa sarili mong paraan. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ang kanyang tadhana, yun lang ang kaya ko, kung tutulungan ko siya sa pagkakataong ito, hindi niya maiiwasan na kumapit siya sa God of Weapons family business. Kapag malakas na siya mareresolba niya ang problema. Sinabi naman ni Black na kaya hiniling mo sa Black Dragon na imbestigahan si Zhou Zuan. Inihayag naman ni Xiao Chen na hindi ko maaaring baliwalain ang kaligtasan ng Diyos ng mga sandata. Kailangan ko pa rin siyang iligtas. Matapos nilang mag-usap ni Black ay agad na silang nagmadali pabalik. Sa loob naman ng Divine Sense ni Xiao Chen at sa labas ng Supreme Hall, ay nagkaroon ng reaksyon ang nakakapasong araw. At biglang lumabas din ang makalangit na listahan. At lumabas dito ang isang aura ng hindi namamalayan ni Xiao Chen. Habang naglalakad sila sa kalagitnaan ng slum ay lumabas dito ang aura. At mabilis na nagtungo sa kwarto na kung saan nandito si Chumo. Agad itong pumasok sa kanyang innate destiny at sa pamamagitan nito ay maaring magising na si Chumo. Makalipas ang ilang sandali sa labas ng malaking mansyon sa loob ng Weapon God City, ay makikitang naglalaro sina Xiao Chen at Black dahil hinihintay nila ang pagdating ni Heilong. Maya-maya pa ay dumating na si Heilong at agad na sinabi nito na Big Brother, may malinaw akong nalaman. Ang God of Weapons ay ginaganap sa isang lihim na mansyon sa hilagang lungsod. Gayunpaman, ang Zhou Zuan ay hindi kasing sama ng inaakala natin. Bahagya namang nagulat si Xiao Chen sa kanyang narinig. Ipinagpatuloy ni Heilong ang kanyang nalaman na ang pagtrato sa Diyos ng mga sandata ay hindi masama, maliban sa kawalan ng kalayaan, lahat ng paggamot ay mahusay. Bukod sa, inimbestigahan ko si Zhou Zuan, maliban sa kanyang mahinang benta, walang masama sa kanya na magagalit sa mga tao. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na kasalanan nila yan, hayaan mo silang ayusin ito sa kanilang sarili. Puntahan mo ang God of Weapons at iligtas ito. Nagulat naman si Heilong sa sinabi ni Xiao Chen dahil kung bakit hindi pa ito sinabi kanina ng kanyang big brother. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na nakalimutan ko itong sabihin kanina. Wala namang magawa si Heilong at nagpaalam na lang siyang umalis. Habang palabas na si Heilong ay sinabi na ni Xiao Chen kay Black na magpatuloy na sila ulit sa kanilang ginagawa. Nagpatuloy ang paglalaro ng dalawa na parang mga bata. Makalipas ang isang araw sa lungsod ng God of Weapons, na dito nga ay dinala na ni Heilong si God of Weapons sa harap ni Xiao Chen, at agad siyang nagbigay ng paggalang kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na nandito ako upang makita ang Supreme Body Cultivator.
At maraming salamat kay Supreme Heilong sa pagligtas sa akin. Tuwang-tuwa naman si Heilong dahil ang kanyang ginawa ay sulit naman kahit papaano. Sinabi naman ni Xiao Chen kay God of Weapons na tinuruan ko na si Ling Yuro ng teknik, bahala na siya sa iba. Natural kung mayroong anumang mga pagbabago, maaari kang gumawa ng iyong sariling mga pagsasaayos. Natuwa naman si God of Weapons sa sinabi ni Xiao Chen, kaya naman agad niya itong pinasalamatan. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hindi bale na, God of Weapons, mayroon ka bang mas mataas na grado na lumilipad na sandata sa iyo? Sinabi naman ni God of Weapons na mayroon akong bagay sa akin. Ibinigay naman ni Xiao Chen ang storage ring at sabay niyang sinabi na maaari kang pumili ng anumang material na gusto mo, gumawa ka ng isang lumilipad na makina sa pinakamaikling posibleng panahon. Dagdag pa ni Xiao Chen na isang kinakailangan lamang, at iyon ay upang maging mabilis. Nanatiling tahimik naman si God of Weapons dahil abala ito sa kanyang paghahanap ng materials. Ilang sandali pa ay nanlaki na lang ang kanyang mata nang makita niya ang isang bagay na may mataas na kalidad. Kaya naman agad niya itong kinuha na sabi pa nga niya na ito ba ang Divine Thunder Amethyst. Ganito kalaki. Sinabi naman ni Xiao Chen na marami pa ako nito pero kinain na lahat ito ni Blackie. Nang marinig ito ni God of Weapons ay halos malaglag ang kanyang panganasabi pa nga niya na kinain lang ang banal na Thunder Amethyst ng ikasyam na baitang ng makalangit na ranggo. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hindi naman ito malaking bagay, maraming magagandang bagay sa ring na hindi na rin masama. Habang kumikinang ang kanyang mga mata ay sa isip-isip niya na ito ba ang kayamanan ng kataas-taasang nilalang. Matapos siyang masabik ay napabuntong hininga na lamang siya. At sabay niyang sinabi na bigyan mo ako ng isang araw, at sa isang araw, makakagawa ako ng perpektong flying magic weapon para sa iyo. Agad siyang umalis habang masayang kumakanta dahil sa nakahawak na naman siya ng isang materials na may mga matataas na kalidad. Habang si Heilong naman ay nasa sabik nang makita si Thunder God o si Lei Shen, nasa isip-isip pa nga niya habang namamula ang mukha na Thunder God papunta na ako. Subalit wala silang kaalam-alam na nasa panganib na ito. Makalipas ang isang araw na kung saan ay makikita ang mabilis na paglipad ng isang flying weapon. At sa sobrang bilis nito ay makikitang halos masira ang mga mukha nila. Nasabi pa nga ni Heilong habang hindi makapagsalita ng maayos na ito ay isang piraso ng tae, mas mabuting kumuha ng isang spaceship. Sinabi naman ni Xiao Chen habang hindi rin makapagsalita ng maayos na kailangan kong sabihin na mabilis iyon. Mabilis na lumipas ang isang araw sa Thunder God Mountain Range. Dito nga ay nakarating na sila Xiao Chen Black at Heilong sa Thunder God. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Heilong na ikaw ay medyo isang image buff, hindi ba ikaw? Sinabi naman ni Heilong na hindi ka masyadong maingat. Habang naglalakad sila palapit ay sinabi ni Xiao Chen na nasa unahan lang ang Thunder God Mountain Range. Agad na silang nagpatuloy sa pag-akyat patungo sa mansyon ni Lei Shen. Nagpatuloy ang kanilang pag-akyat papunta sa mansyon ni Lei Shen habang ang mga alagad nito ay makikitang seryosong nagbabante. Nang makalapit sila sa mga alagad ay agad namang nagbigay ng pugay ito kay Heilong. Sinabi naman ni Heilong na gusto kong makausap si Thunder God. Sinabi naman ng alagad na ngunit, ang Thunder God ay nasa seclusion, kaya hindi kita papayagan ngayon, patawarin mo ako Supreme Heilong. Nakangiti namang sinabi ni Heilong na ayos lamang ito, padaanin mo kami, hindi ka masisisi ng Thunder God kapag nakita niya na ako. Sa kanyang mga sinabi ay mariin parent silang pinigilan ng alagad na sabi pa nga nito na Supreme Heilong, ang Thunder God ay nag-utos na walang sinuman ang pinapayagang pumasok sa hanay ng bundok ng Thunder God. Mahinahon namang sinabi ni Heilong na huwag kang mag-alala, ang Thunder God ay hindi ka sisisihin kapag nakita niya na ako. Sa pagpupumilit ni Heilong ay hindi na nakatiis ang alagad kung kaya't nilabas niya na ang kanyang espada. At humarap ang ilang mga alagad upang pigilan sila. Sinabi nga din ng isa na Supreme Heilong, nakikiusap kami, huwag munang palale ng mga bagay-bagay, dahil kung hindi mapipilitan kaming gamitin ang anumang bagay. Napansin naman ni Heilong at Xiao Chen ang paglabas ng Mountain Guard Formation at dahil dito ay nagduda ang dalawa. Kaya naman nagtinginan silang dalawa ni Xiao Chen, sinyalas na may kakaibang nangyayari. Kaya naman sinabihan na lamang ni Heilong ang mga alagad na kung ganoon ang kaso ay aalis na lamang kami.
Habang nasa baba sila ay sinabi ni Xiao Chen na mayroon akong napapansin na anomalya. Tinanong naman ni Heilong si Xiao Chen na kung may nakikita ba itong kakaiba. Sinabi naman ni Xiao Chen na parang kinakabahan ng mga guard ng Thunder God kung tama ako, baka wala sa seclusion ng Thunder God. Maaring umalis ang Thunder God sa mountain range sa ilang kadahilanan. O, dahil sa ilang mga pangyayari, ayaw niyang makita ang sinuman. Bahagya namang nag-alala si Heilong kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na kung ano ang gagawin nila. Sinabi naman ni Xiao Chen na sa pagkakataong ito nandito tayo para mag-propose ng kasal, natural na hindi tayo maaring makipaglaban pero makakalusot tayo. Malungkot namang sinabi ni Heilong na ngunit ang Thunder God Mountain Range ay protektado ng formation. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na medyo magulo ito pero hindi tayo mapipigilan ito. Agad na sinimulan ni Xiao Chen na gumawa ng daan nila upang malagpasan ang formation. Maya-maya pang ginagawa ni Xiao Chen ay natapos na ito sa kanyang ginagawa. Nasabi pa nga niya na ito ay isang sakit ng asno upang masira ang pagbuo, ngunit napakadaling magbukas ng maikling puwang para maitago natin ito. Tuwang-tuwa naman si Heilong na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na karapat-dapat talaga bilang isang big brother. Agad naman na sinabi na ni Xiao Chen na pumasok na sila sa loob. Walang kahirap-hirap na nalagpasan nila ang formation at tuluyan na silang nakapasok. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay si Ayo, Maureen Hostataliro from Hermosa Bataan. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.